Sabi sa balita mga kababayan, no penalty para doon sa teacher na nag-viral kung saan pinagsasalitaan ng mga masasama yung kanyang mga estudyante. Sabi yan po ni Inday, no penalty anya. Yan po, Duterte, no penalty for teacher in viral scolding video. Ang rason mga kababayan ni Inday, tao lang anya, lahat tayo nagkakamali. Di ano anya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan? Naintindihan natin si Inday. Kasi po, paano man niya didisiplinahin ang isang teacher na kauri niya? Kamukha niya. Ika niya, Mr. Maravillas. Hindi ba magkamukha, oh? Paano mo ididisiplina ang isang teacher po na kaparehas niya maldita? Like the secretary na maldita. Maldita talaga niya, Mr. Maravillas. Maldita po. Mahilig mag-tantrums at mainitin ang ulo. Paano mo ididisiplina if you are a secretary tapos may teacher na ganito? Sabi nga, wala kang moral ascendancy kasi. Bubultahan ka ng teacher. Bakit anya si Madam Secretary? Gusto mo kaming isailalim sa disciplinary action? Bakit di mo muna disiplinahin yung sarili mo? Kinopya lang namin yung ugali mo. Ikaw anya yung aming model. Ikaw yung tinitingala namin. Di ba ganun yung ugali po ninyo? Mainitin ang ulo. Mahilig maglabas ng mga masasamang salita tulad ng tambalos-los. At immature. So ang tawag po niyan mga kababayan, walang moral ascendancy. Like secretary, like teacher. Magkamuka po, magkaparehas ng pag-ugali, parehong maldita. Nga. At parang magkaedad sila, mga kababayan. Kaya walang penalty. Hindi po pwedeng disiplinahin. Bubuelta sa kanya. Kaya ang advice mga kababayan, may advice po si Inday dito sa teacher. Ano niya Mr. Maravillas? Before ko ibigay sa inyo kung ano yung advice ni Inday, pagkatapos may idagdag pa ako pala, may lumabas mga kababayan na video attacking the Dutertes. Tinatawag si Inday na liar, liar, liar. Ay diba, down with the Dutertes, attack ad calling Sara a liar, launch on YouTube. You see? Mga kababayan, sino kaya dyan Mr. Maravillas nung yung nagpundo niya? Iwan po kung sino, pero niya Mr. Maravillas, ang ituturo na naman niya si Martin. The usual mga kababayan, laging pinagdududaan si Martin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. For inquiries, dumiretso na lang po kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung kwento. Ito siya sabi rito sa Impact Leadership. Tao lang lahat. Alam naman natin na tao tayong lahat at nagkakamali. Pero dapat iwasan natin po yung tao nga tayo pero ugaling hayop. O diba? Lalo pag tayo ay mga educators, mga professionals, ay kailangan marunong tayo ng tinatawag na anger management. Pag problematic ang iyong pagkatao, maiksi ang iyong pasensya. Huwag ka nagpapasok sa teaching kasi yung teaching po, stressful siya. Lalo kung mga bata yung kaharap mo, dapat pinag-aaralan kasi yan ng mga teachers. Yung psychology, sabi nga natin mga kababayan, mali na nga yung bata. Tapos yung pagdisiplina mo, mali pa. Hindi man natin sinabi na huwag disiplinahin yung mga bata. Kahit nga po yung pagpapalo, noon allowed mga kababayan yung tinatawag na corporal punishment. Kailang tinanggal po eh. Ako hindi kontra po sa corporal punishment sa mga bata kasi kami noon ginamitan ng corporal punishment. Maganda naman po. Huwag lang abuse. Kahit sa mga magulang, binawal na po yung pagpapalo. Biblical po yan, ang pagpapalo, para madisiplina yung mga bata. Pero sa pagpapalo, di mo man kailangang i-degrade pa yung pagkatao. Kahit yung mga nanay at tatay. That is kahit sa Bible po. Sabi po sa Bible, Proverbs 13:24, He who spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Kaya sa amin po, okay nung panahon na paluin ng teacher, laging may stick noon. Pak! Pak! Di ba? Kailang yung modern discipline po, ginawang krimen. You see? Pero po, sa pagdisiplina, dapat may balance po tayo. Hindi mo kailangang i-degrade yung bata. Ito yung dapat na tinuturo po kasi sa mga magulang at sa buong pamilya, pati sa school. O tingnan nyo dyan, Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. May balance po. Hindi mo kailangan i-provoke siya. Pag pinahiya mo, pinoprovoke mo yung mga anak, yung bata, at yung mga teacher, second parent po sila. Yon ang problema doon, mga kababayan sa teacher, na sabi ni Inday, tao lang, kaya walang penalty. You see? So yung pagdidisiplina po, tama yon. Pero kailangang tamang pagdidisiplina. Kasama sa tamang pagdidisiplina, tamang pananalita. Pero yung pagsabihan mo, wala kayong mga future. Tapos nagyabang mga kababayan ng kanyang board license. Tapos, ang masama doon, naka-live po sa TikTok. O ngayon, nagsinungaling si teacher. Di niya daw alam. Hindi niya alam na naka-live siya.
Ibig sabihin, nang mag-recording siya ng TikTok live, nakikita ko doon sa video, tumitingin pa nga siya doon sa cellphone niya. Hindi mo kailangang ipahiya sa buong mundo. At yung pagdidisiplina, gawin mong live sa TikTok. Tama pa? Yung mga bata, ganun talaga ang natura nila, makukulit. Kaya importante sa teacher po, may tamang training, mentally and emotionally. Pero anya Mr. Maravillas, may maganda mang advice si Inday kay teacher. May maganda rin pong advice. Sabi niya, pinagsabihan ko na yung teacher. Tumigil mo na siya pagalit. Ang sabi niya, di niya alam na online siya. Naniwala kayo na hindi niya alam na nag-online siya? Nang pagrarant niya, ibig sabihin, nag-automatic na nag-live yung kanyang TikTok account. May ganon. At yung TikTok niya, o yung camera niya, mga kababayan sa cellphone, talagang nakaharap sa kanya. Hindi niya alam na yung cellphone niya, nakaharap tulad nito. Nakaharap. Naka-ready, naka-set na for live. At hindi niya alam na napindot niya yung TikTok live. Huwag ganon, teacher. Kung magpapalusot ka ng ganon, lalong nasisira. Umamin ka na mali ka, yun ang pinakang maganda nun. Pero yung pagdisiplina sa mga bata, tama yon. Pero di mo kailangang pagsalitaan ng mga masasama. Kasi pag pinagsalitaan mo na ng masasama, ano pa yung pagkakaiba mo? Sa mga bata na may mga masasamang ugali, di pare-parehas na kayo. Kaya nga nawawala yung respeto ng mga bata sa teacher. Because of that, do not provoke them to wrath. Ganon. Kaya sabi ni Inday dito, stop holding class when angry. Approve, Inday. Conforme ako. Just like you. Stop appearing on video pag galit para hindi makapagsalita tulad ng masasamang salita na binibitawan po ninyo na tambaloslos. Tama? Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just remind the teacher that when she is angry, she has to pause. Itigil mo na yung klase. And when she's not angry anymore, saka siya magklase ulit. There's a need to pause pagalit yung teacher. Yun lang ang sinabi ko na i-remind sa teacher. Approve, Inday? Para hindi maalala ng mga mamamayang Filipino, yung nangyari nung mayor ka, nang magalit ka, ayon. Buntal, yung gulpi, yung inabot ng sheriff. Yun ang sinasabi ko mga kababayan, na moral ascendancy. So paano mo ididisiplina ang isang teacher na katulad mo yung pag-ugali? So you don't have the moral ascendancy, kaya okay, parehas naman tayo. Parehas tayo mainitin ang ulo, parehas tayo na nagtatantrums, tao lang. Ito yung sinabi ng teacher. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo na wala pang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo, di nyo nga kayang buhayin mga sarili ninyo. Di kayo marunong rumispeto. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mali doon? Yung pagyayabang, kailangan mo pang ipagyabang yun at i-degrade yung mga bata na wala pang nararating sa buhay. Alam mo naman na bata pa yon, kaya wala pang nararating talaga sa buhay. At yung pagrespeto po, it is not us. Ang respect, siguro kailangan manalamin yung teacher. Bakit hindi ka nire-respeto ng mga bata? Do you act or behave respectable? Ayan ang question po. Pag ikaw kasi, you act not a respectable one, hindi ka man talaga irerespeto. Lalo ngayon mga teachers po, nagkikita natin sa TikTok, hindi na talaga karere-respeto
Hindi tulad ng mga teachers namin noong panahon. Wala dapat ganyan. Dapat disente po kayong gumalaw. Isa lugar ninyo. Tamang pag-ugali, tamang actuations sa harap ng ating mga mag-aaral. Kasi pag nakita nila ang mga actions na hindi maganda, tingin nila okay lang yun. So yan tuloy, hindi kayo nire-respeto. So respect is not asked. It is earned. Ipakita ninyo na karoro respeto kayo. Yan ang ating advice sa mga teachers po. Sa totoo lang po, makita ninyo ang maraming teachers ngayon nakikipag-inuman sa mga estudyante nila mismo. Hindi lang lalaking teachers. Pati mga babaeng teachers, nakikita sa mga parties, nakikiinuman. Siyempre, yun ang gagawin din po ng mga estudyante. Kasi yung teacher po, dati niyang gawain ng estudyante siya. Madaling sabi, kinalakihan na niya. So ginagaya ng mga estudyante niya. Tama po yung ating mga observations, yung pagiging malaswa, flirt. Di talagang gagayahin ka. Pati sa pananamit, dapat modest ang isang teacher po. Kaya nga may uniform sila na tama. May design talaga siya mga kababayan na disente, formal. The purpose of that, para ang tingin sa kanila mataas. Kasi po, teacher sila. May kasabihan po tayo mga kababayan. Kung ano ang ginagawa ng matatanda, kahit na mali, sa mata ng bata ay tama. Kaya yung pinakita po na pananalita, display ng rudeness ng teacher po, iyon ang tatanim sa isip ng mga bata. Akala nila tama yon. Yung mag-degrade ka ng kapwa-tao, yung magyabang ka ng magyabang. Bakit kailangan mong ipagyabang pa yon? Alam naman nilang board na passer ka. Hindi ka man maging teacher dyan na hindi ka board passer. He who humbles himself, sabi nga, shall be exalted. That's in the Bible. And he who exalts himself shall be humbled. Yun talagang abutin mo pag ganyan ka. Sabi po sa Proverbs 8:13. Wisdom of Solomon po ito. Ito yung tama. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. The Lord detests all the proud of heart. Galit ang Diyos mga kababayan doon sa mga mayayabang. Tingnan ninyo yung mga mayayabang ngayon. Tulad ni Pacquiao. Ano ang inabot po? Hindi ba sarado, mga kababayan, yung SMNI? Tapos wanted siya ng Senado, wanted ng Kongreso, wanted ng SMNI, ng SMNI, ng FBI. Si Mau Diggs, wanted ng ICC. Pati si Inday. Another proud person, yung vlogger sa Amerika, na sige panira po, si Maharlika. Ayun, nagpa-presscon po si yung fashion designer po na si Poy Quiñones, based in America. Fashion designer ng ating First Lady Lisa Marcos. Pinailan po ng $2 million. Libel case, cyber libel and defamation sa US court. Pati dito sa Pilipinas, si Maharlika. Masyado kasing mayabang at sumobra sa kanyang mga pananalita. Paninira po. Ayan po. Nakuan po tayo. Na-invite sa isang presscon online. Virtual presscon ito kagabi. Ayan po siya mga kababayan. Ito yung abogado niya mga kababayan. Kausap namin kagabi. Tumawag sa atin yung ating mga contacts sa Manila and sa Amerika for this presscon to announce that they filed a case against Maharlika sa walang habas, walang tigil na in almost daily basis po. Ginawa silang scammer, inakyos na nanging-scam. Hindi ko anya sila kilala. Hindi ko anya, tinanong ko kung ano yung motibo. Hindi ko anya alam. They're strangers. Or she is a stranger to me. So ang prayer niya, mga kababayan, matigil ang walang habas na paninira sa kanya. At siyempre, papanagutin, mga kababayan, si Maharlika. So, ang halaga po ng hinihinging damage, $2 million or equivalent to 112 million pesos po.
Tinanong ko siya, sabi ko, tingin ninyo, ano motibo ni Maharlika? Bakit kayo sinisiraan? Di, wala niya akong idea. Sabi ko, tingin ninyo, may nasa likod niya? Wala din niya akong idea. Kung may nasa likod na politiko na nag-sponsor kay Maharlika para siraan sila ng siraan. Now, sabi ng abogado po, Amerikano po yung abogado. Kasi sa Amerika po, final yung kaso. Tapos dito sa Pilipinas, may final din. Dalawa yung kaso. One in America and the other dito sa Pilipinas. They will request YouTube to take down all the YouTube channels na ginagamit po ni Maharlika sa paninira sa kanila po. So yan ang example po na pag nasubrang ka ng yabang, may kasabihan dito sa amin, sa Bicol, daing pangpang na daing kaampang. Madaling sabi po, darating anyan yung panahon, makakatagpo mo yung talagang papatol sa'yo. O, di ba? Daing pangpang na daing kaampang. Pinatulan siya ngayon ng kasi nasobrahan na niya. Pag sobra talaga, kinakalos na yan. Ang mayabang talaga po, binababa talaga yan ng ating Panginoon. Sabi doon po sa Proverbs, kailangan po, yung tama lang. Tayo rito po, tama lang yung ating mga sinasabi. Be truthful sa ating mga commentaries, analysis. Pwede naman tayong pumuna ng tao because it is our right as a voter, as a Filipino citizen, na mag-demand ng paliwanag, accountability sa ating mga officials or kahit kanino na sa tingin mo may inapi. Pero ito po, pribadong tao. Pribadong tao ito si Quiñones. Fashion designer. It so happened na fashion designer siya ni First Lady. Inaccuse daw sila. Siya at the First Lady. Kaya tinanong ko, bakit na dawit si First Lady? Fashion designer niya kasi ako ni First Lady. So ina-accuse ako at si First Lady, Lisa Marcos, na ini-scam namin yung mga mamamayang Pilipino. Ganon mga kababayan. Anya Mr. Maravillas, ano yung balita tungkol sa advertisement, YouTube video na paninira sa mga Duterte? Ito siya mga kababayan. Down with the Dutertes, attack ad calling Sara a liar. Launch on YouTube. Sabagay, parang may base din. Parang may base din mga kababayan yung advertisement. Lalo, inadmit niya. At saka yung tatay, sabi nga kung ano ang puno, siyang bunga. Di ba? Pero pakinggan natin ang balita po. Sabi rito, a smear has been launched against Vice President Sara Duterte barely 2 years into her term with a YouTube video branding her a liar. The 1 minute 8 second video plays as a commercial in between YouTube content for those who don't have premium accounts. It opened with the text, Sara Duterte, liar, liar. The voiceover in the video proceeded to link liars with jibs. It featured a past clip of Duterte saying hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling, lahat ng tao sa mundo sinungaling. Sa bagay, galing yun sa bibig ni Kaya po, dapat maingat tayo sa pananalita. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo, maingat siya sa pagbibitaw ng mga pananalita. Ayan tuloy, na-record po si Inday. Galing niya sa bibig niya yun. Narinig ko na yun. Nung mayor pa siya. So, di na-justify niya yung pagiging sinungaling sa mga politiko. Sabihin na natin na lahat nakakapagsinungaling. Pero i-justify mo na ang pagsisinungaling. Parang tama na. Di ba? And in fact, sa Bible po, ang sinungaling, ang penalty, hell. The liar shall place in hell. Just like inong mga mamamatay tao, mga magnanakaw, para yung penalty. So, ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ang pagsisinungaling, singbigat ng pagpatay, pangangalunya, adultery, ganon, mga kababayan, ang weight ng penalty. Hell.
So hindi po, hindi magaan na kasalanan yung pagsisinungaling. So sabi rito, Duterte made a remark in the run-up to the 2019 midterm polls when she was a mayor of Davao City and the chairperson of Hugpong Pagbabago political party. At the time, she said, a candidate's honesty should not be an issue in the polls. Doon siya mali. Maling-mali po. Yung narinig na natin yung statement na yon. Foul yon. Ini-encourage mo pa yung pag-sisinungaling ng tao. Kilang. Kaya nga may kasabihan tayo na ang sinungalingan niya ay kapatid ng magnanakaw. So sabi rito, the voice in the video recalled that no less than former President Duterte lied when he stated he would not run for the presidency in 2016. Yung tatay talaga, yung pagsisinungaling po, parang normal breathing lang niya. Ganon ang tatay po. Ginawa niya ang way of life. Ang pagsisinungaling. At tuwang-tuwa yung kanyang mga fans. Ang tawag nila sa pagsisinungaling ni Maldigs, mga kababayan, political genius siya. Political genius. Ganon pala ang political genius. Kailangang sinungaling siya. Sabi rito, allegations of corruption against the Dutertes were mentioned in the video too. This includes Sara's spending of the Office of the Vice President's 125 million confidential funds in 11 days and the 51 billion pesos that Davao City Representative Paulo Duterte reportedly received for public works projects in the last 3 years of his father's presidency. So sabi sa video, it all runs anya in the family. Ang pagiging sinungaling at magnanakaw, the voice-over said. The ad was reportedly uploaded by YouTube account Maharlika TV on March 13. So kanila to. Maharlika TV. Kay Maharlika siguro ng account. So, ibig sabihin, ang may gawa nito, si Maharlika, mga kababayan ngayon, kumampi na sa mga Duterte para siraan yung ating Pangulong Bongbong at yung First Lady. Pag ganun po, Maharlika TV, kung ito ay account ni Maharlika, ang producer nito, sila, para isisi kay Martin Romualdez siguro. Ituro si Martin. Pakinggan po natin, mga kababayan, yung TV commercial na produce. Possibly, ang motibo para siraan si Martin, ituro si Martin. Si Martin na niya yung nagpupundo niyan. May naan niya Mr. Maravillas, ang director nito. Kasi, bakit naman gagamitin pa Maharlika TV ang nag-upload ng video? Pakinggan po natin kung ano ang sinasabi rito. Ito siya. Ipakita ko na muna. Sara Duterte, layar. Yung audio lang, mga kababayan. May kasabihan na ang kakamahal May kasabihan ng daw. sinungaling ay magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Para daw kay Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Yan. Dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. So, kinote yung video niya nung ma-interview si Inday, mga kababayan, as mayor ng Davao, na lahat naman ng tao niya sa mundo sinungaling. So, galing sa bibig niya. Pinatunayan ng kanyang ama na naluklok pang Pangulo ng Bansa. Hindi ako tatakbo ng Presidente 2016 ay So, kinote yung tatay. Nagpa-press ko noon, di man na niya ako tatakbo ng presidente. That was in 2016. Alam na ninyo, tumapos na presidente. Di ang ibig sabihin, talagang sinungaling.
retire on public life for good. Mag-retire na niya ako sa public life for good. Noong mayor siya po. Aling. at nangutang Tapos sabay sabing sinungaling. ng nangutang hanggang mabaon sa utang ang Pilipinas. Nangutangan niya ng nangutang hasta mabaon sa utang ang Pilipinas. Si VP Sara lumustay ng milyon-milyong confidential funds. Si Inday naglustay ng 125 milyong confidential fund, milyon anya in 11 days. 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Samantalang ang kapatid Tapos samantalaan niya yung kapatid, si Pulong, nagpasasa sa 51 billion na pork barrel sa Davao. 51 billion public works fund sa loob lamang ng 3 taon. Nung panahon ito ng kanyang tatay mga kababayan, 3 years. All runs in the family. Yung pagiging All runs, anya, it all runs in the family. sinungaling at pagiging magnanakaw. Ang pagiging sinungaling at magnanakaw. Tapos sabay lagay ng talokbong. Ganon yung video mga kababayan na nag-upload po Maharlika TV. Yan. Ayan, tapos na pala. Sigurado niya Mr. Maravillas na ituturo niyan. Maharlika. Yan o. The ad was reportedly uploaded by YouTube account Maharlika TV on March 13. Ngayon po, mga kababayan, yung mga kwento galing po sa Politico News. Bala na po kayo niyan kung ano yung mga masasabi ninyo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.